Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na namang Pogo Hub na sangkot umano sa sex trafficking, kidnapping at scamming ang sinalakay. Sa pagkakataong ito, sa Porac sa Pampanga. Tila nakatunog pa sila kaya sinubukang itakas ang mahigit 200 Pilipino at dayuhang empleyado pero naharang din. Kabilang sa mga iniimbestigahan, paano muling nakapag-operate ang Pogo na dati ng sinalakay at ngayon merong high-level security. Mula po sa Porac, nakatutok live si Salima Resta. Exclusive, Salima. Mel, Vicky, Emil, gwardyado at bantay sarado nga ng puwersa ng pamahalaan itong sinalakay na Pogo Hub dito sa Porac sa Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, sangkot ang pogong ito sa human trafficking, sex trafficking, pananakit, torture at kidnapping, maging mga scamming activities. Dami yun, no? Uy, jowa ka. Tingnan mo. Takbo! Kuha ito kahapon sa isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ang mga dayuhan, mistulang nagsisilikas at nagmamadaling magsialis matapos umano nilang matunugan ang nakaambaroong operasyon. If you are a foreigner in the Philippines, you are required to bring your passport at all times. Kaya nang i-operate kagabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP-SAF, CIDG at iba pang local police, kaunti na lang ang naabutan sa target location. We're expecting mas maraming mga foreign nationals dito. Unfortunately, maaring nag-leak yung information kung kaya ang abutan na lang natin ay less than 100. Sa bandang Clark, 7 sasakyan lulan ang mga tumakas sa Pogo workers ang naharang ng mga otoridad. 157 na mga Chinese, Korean, Vietnamese, Malaysians at Burmese ang mga nasagip. Ang isa, natukoy pang kidnap victim. Nasa 50 naman ang mga Pilipinong Pogo staff at security. Ayon sa PAOC, sangkot umano ang Pogo sa scamming activities, pananakit, kidnapping at sex trafficking. May mga tinotorture dito, pinapalo ng mga baseball bat at mga pinagtatatadyakan dito. Meron tayong isang video ng isang di umano babae na pinagsasayaw dito at pinagpapasapasahan ng mga boses. Ginagamit siya sexually. We're hoping na na-rescue namin dito yung subject naming babae. Siya po ay binibenta, binibid online. So, at yun na nga po, kung sinong nanalo sa online bidding, siya ang makaka-avail sa sexual services niya at any given time. Sinalakay ang Pogo Hub sa bisa ng search warrant mula sa Malolos RTC Branch 14. Nasa 10 hektarya ang compound. 46 ang gusali na tig-3 palapag, kabilang na mga villa. Mistula itong high-level security facility dahil may razor wire sa mga pader at sandamakmak ang mga CCTV. Ito po ay pinapatakbo ng Lucky South 99 sa kabila ng kawalan nila ng lisensya. Wala po silang lisensya para mag-operate, provisional or otherwise. So nagtaka kami bakit sila nag-ooperate. Applying pa lang sila eh. So bakit sila nag-ooperate? Ayon sa PAOC, na-raid na ang naturang Pogo Hub noong 2022 sa ilalim ng pangalang Lucky 99 Outsourcing. Iniutos pa ito noon na tuluyang ipasara ni DILG Secretary Benhur Abalos. Inaalam pa kung paano itong nakapag-operate muli. Sa ngayon, nasa Pasay na ang mga na-rescue na Pogo workers. Ang mga dayuhan isasalang sa immigration profiling at processing. Kakausapin din sila pati ang mga Pilipino para hingan ng pahayag. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Lucky South 99 habang ang may-ari ng lupa na kinatitirikan ng compound nilinaw na subject na ito ng execution ng naipanalong ejectment case. Tugon naman ng kumpanyang umuupa sa compound, wala silang kinalaman sa operasyon ng Pogo, pagpapaupa rin o subleasing umano ang negosyo nito. Bukod dyan, iniimbestigahan na rin kung paano natunugan ng mga taga-Pogo ang gagawing raid. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Porac Police at LGU tungkol dito.
Vicky, matapos yung dumaan doon sa screening ng Bureau of Immigration ay sasalang naman yung mga dayuhan na walang maipakitang kaukulang mga visa at permits para manatili sa bansa doon sa tinatawag na deportation proceedings. Samantala, Vicky, 7 pang Pinay at 1 pang babaeng Chinese yung na-rescue dito mismo sa Pogo Hub ngayong araw. Ang babaeng Chinese ay isang kidnap victim, samantalang yung 7 Pinay naman ay biktima ng illegal detention. Nalaman naman ngayon ng PAOK na yung isa dun sa mga hinahanap nila na torture victim ay nasawi na pala. Yan muna ang latest mula nga dito sa Porac sa Pampanga. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. May nasangkot muling driver ng ride-hailing app sa insidente ng pang-hold up. Ang nabiktima isang dayuhan. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sa area ng Barangay Salapan sa San Juan, dinakip ng mga pulis ang driver ng isang ride-hailing app na nang-hold up umano ng isang dayuhan sa lungsod. Ayon sa San Juan Police, nag-book ng ride mula Quezon City patungong Makati ang turistang Dominican Republic National. Pero pagdating sa area ng San Juan, lumihis daw ng ruta ang driver. Along the way, nagtataka yung victim, bakit iba yung dinaanan nila. Pagdating doon sa may Barcelona Street ng Barangay Maytunas, doon na po nag-declare ng hold up yung suspect. Hindi na raw nakapalagpa ang biktima ng hold upin ng suspect. Kinuha nung suspect yung jacket ng biktima, yung kanyang bag at yung kanyang cellphone. Iniwan yung biktima at tuluyang tumakas yung suspect. Pero agad siyang nakapagsumbong sa mga otoridad. At dahil na-screenshot ng turista ang itsura ng driver at iba niyang personal details, agad na natuntun ng mga pulis ang bahay ng suspect. Hindi na nila naisip na maari po silang malocate kagad. Na-recover lahat ng ninakaw. Dinakip din ang kalibin ng suspect na nagtago umano ng mga ebidensya. Ang kotse namang gamit ng suspect sa krimen, isinuko na ng may-ari nito na siyang tumatayong operator. Ayaw nilang magbigay ng komento nang makausap ko sila. Patuloy ding sinisikap na makuha ng panig ang ride-hailing app. Paalala ng mga pulis sa publiko, lalo na yung mga tumatangkilik sa ride-hailing app. I-send mo sa yung relatives para kung in case magkaroon na ng rapid hold up kasama ang cellphone mo, so madali natin na matrace ang perpetrator. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Inaresto ng kanila mismong mga kabaro ang 4 na pulis na sangkot sa nahulikam na pangingidnap ng 4 na dayuhan. Isa sa kanila, police major pa ang ranggo. At nakatutok si Maki Pulido. Pulis ang sumbungan ng mga krimen at madalas inaasahang sumagip sa mga biktima. Pero hindi umano ang 4 na pulis na inakusahang sangkot sa kidnap for ransom. Nakilalang isa sa mga suspects sa CCTV footage na ito at nang matunton, itinuro na niya ang iba pa. Police major pa naman ang isa habang mga police sergeant ang iba pa. Naka-assign sila sa iba't ibang istasyon ng PNP sa Metro Manila. Sindikato talaga kasi nagsama-sama yan, no? Pasado hating gabi noong June 2 sa Pasay nang harangin umano nila ang sinasakyan ng 3 Chinese at isang Malaysian. Gumamit pa sila ng police motorcycle at may mga kasamang sibilyan. Mga pulis na ito na nakamotorsiklo ay may sumusunod na white van sa likod. So yung Lexus hinarangan ng motorsiklo at sa likod itong silver white van. At pagkatapos bumaba at kinuha yung 4 na dayuhan. May spotter umano o tagaturo sa mga pulis kung sino ang haharanging dayuhan na palalabasing may problema sa immigration kaya aarestuhin. Ganito ang modus sa 4 na iba pang nakaraang kaso ng kidnapping na kinasasangkutan din umano ng mga akusadong pulis. Pero sa pagkakataong ito, nakatakas ang 2 sa mga biktima at nakapagsumbong sa barangay. Ang 2 naiwang biktima pinalaya rin ng mga suspect matapos ang ilang oras nang makapagbayad ng 2.5 million pesos na ransom sa pamamagitan niya ng cryptocurrency e-wallet. Nakapagkasa naman agad ang PNP ng operasyon at sa loob ng 15 oras, naaresto na ang mga suspect. The police major, when he was arrested, tinuro mismo siya nung isang police. And at the same time, when he was being investigated, tinuro rin siya ng biktima mismo. I would like to assure, of course, our fellow Filipinos and our foreign guests in the country that everything will be safe. The police, they're all doing their job.
That's why we're on top of this. Hinahanap pa ang 10 sibilyan na kasabwat kabilang ang mastermind. Sa inisyal nilang investigasyon, wala na raw sangkot na mas mataas na PNP official. Kinasuhan na mga suspect ng kidnapping for ransom at robbery. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Regular holiday po sa darating na June 17 na tatapat sa araw ng Lunes. Dineklara yan ang Pangulong Bongbong Marcos para bigyan daan ang paggunita sa Idil Adha o ang Feast of Sacrifice, isa sa pinakaimportanteng pagdiriwang ng Islam. Ang deklarasyon ay alinsunod sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Good evening mga kapuso! Talaga namang abot kamay ng pagmamahal at suporta ng mga kapuso sa Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap dahil extended na naman ang serye. May international trip at pelikula rin ang mga bidang sina Jillian Ward at Ken Chan. Yan ang chika ni Lars Santiago. Grabe naman po sila. Hindi naman totoo yun eh. Sa dami ng twists and turns, hindi pa tapos ang mga pasabog ng top rating Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap. Dahil ang good news, extended ang series na aabutin na ng mahigit 2 taon. Sina Jillian Ward at Ken Chan, tuwang-tuwa dahil matagal pa raw magkakasama-sama silang mga bumubuo ng cast. For 2 years po, grabe yung suporta ng mga tao. And more than that po, masaya ako kasi lahat po kami may trabaho. I'm so happy and sobrang blessed po naming lahat. Sobrang swerte ko po talaga, Tito Lar, bilang special participation. Ngayon lang nangyari sa buhay ko na tumagal beyond 1 year. Lalo namang umiigting ang takbo ng kwento, lalo't pumasok na sa istorya ang karakter ni Pilar Pilapil na si Madam Chantal Dubois. Dahil siya po ang nanay ni Moira. So titingnan po natin kung like mother, like daughter po ba? Or baka mas mabait naman si Madam Chantal, hindi po natin alam. Chantal Dubois is a very sophisticated lady supposedly, but she's a mixture of character. Samantala, lalo pang excited sina Jillian at Ken dahil tuloy na ang show nila sa Tokyo, Japan sa September. Kasama nila ang iba pang Sparkle Stars tulad nina Julian San Jose at Raver Cruz, pati sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Sobrang excited po ako kasi gustong-gusto ko sa Japan. Excited na po ako na mag-outfit ulit doon. At saka excited siya na punin yung isang maleta niya ng facial mask ulit. Pero nag-enjoy tayo sa Japan. Baka pwede naman magpa-carry on naman ako sa'yo. Oo naman. Dadaling ko isang maleta ko, walang laman yon, puro beauty products mo lang. Tuloy na rin ang shooting ng pelikula ni Jillian at Ken sa Taiwan. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.